Hello, magandang umaga po. At pag-usapan natin ang isa na namang katotohanan na magpapalaya sa bayan. At ang ating pag-usapan po sa ngayon ay patungkol sa kasinungalingan, kwentong kasinungalingan at kwentong katapatan or honesty at paging totoo sa iyong trabaho. Yun po. Sad to say, ang ikikwento ko po ay pagpapakita na yung katapatan ay hindi nakikita sa mataas na pwesto ng ating lipunan. Nakikita mo yun sa pinakamababang pwesto sa ating lipunan. At bago magsimula, nais ko po sabihin sa inyo na ako po si Engineer Dr. Toto Bunyog Kausing. At ito naman po ang ating palatuntunan para sa katotohanan at mga katoto, huwag po kayong makalimot. Tulungan niyo po ako, maparami ang ating lahi ng mga lahing totoo at paki-share, like, follow sa aking Facebook at saka paki-invite naman ang mga inyong kamag-anak, kahit kamag-anak na lang, na mag-join sa ating channel para naman maipaimbuyog natin ang adikain para sa katotohanan. At tandaan nyo, wala pong ibang kalsada papunta sa katarungan at marangyang makonsinsyang buhay, kundi tanging sa paglalakad lamang sa katotohanan na kalsada po. So, sa Hiling Scream, magandang umaga po. So, ngayon, pag-usapan po natin sa ngayon ay itong ikumpara natin. Babanggitin ko ang mga congresswoman at senator natin. Ikumpara ko sila sa kanilang ginawa, base sa kanilang ginawa, laban sa ating mga mamamayan na sa pinakamababang pwesto sa lipunan nakatayo. At diyan mo makikita na ang tinatawag na katotohanan ay may kahulugan lamang sa mababang pwesto ng mga Pilipino. So Sam Daniel, magandang umaga sa Pilipinas, pero magandang hapon din sa inyo. So to begin with, nais ko lang i-summarize to ha. Babanggitin ko yung mga senador, congressmen na nagpapakita ng kanilang totoong mukha at nabisto sila o pwede mong sabihin na iyon na rin ang bintana kung ano ba talaga meron sila sa loob ng damdamin nila. At babanggitin natin, ikumpara po natin sila sa mga mabababang tao na siya namang makikita mong sobra sa ginto ang halaga ng kanilang puso. Una, banggitin natin po. Sa ating title ay yung Blank Bicam Report. Ano ba yung Blank Bicam Report? Yung Blank Bicam Report po na tinutukoy ko, tungkol ito po sa isang report. Sabihin mo lang report. Di ba, Christopher Talabocod, alam mo yan, isang report lamang yan na ginagamit sa pagsasagawa ng batas doon sa Senado at saka House of Representatives o yung mababang kapulungan. Ang mababang kapulungan, tatawagin natin mula ngayon na Kamara de Representante. Kasi mas magandang tunog, pakinggan, at mas naintindihan ata lahat ng Kamara de Representante. At ang Senado, Kamara de Senado. Pero tawagin na lang natin Senado. Okay, next. Yung Bicameral Conference Committee report, yung report na sinasabi ko ay produkto ito ng pagkikita at pag-uusap o meeting, kung sa English pa, mas madali pa intindihan ang meeting, ng delegado ng Senado at delegado ng mga House of Representatives o Kamara de Representante. Bakit sila magmi-meeting? Magmi-meeting sila sapagkat kinakailangan, hindi pwedeng hindi. Ibig sabihin, indispensable kung sa English pa. At ano ang pag-usapan nila? Ang pag-usapan po nila ay simple. Yun kung paano pag-isahin, pagtugma-tugmain ang dalawang version, dalawang ginawa nila. May ginawa sila sa isang panukalang batas. Kasi kinakailangan na ang panukalang batas bago maipasalang sa
kamay ng presidente ng Pilipinas, kailangan iisa lamang ang bersyon. Dito nangyari po, ang pag-usapan natin yung pagpapanukala nila kung magkano ang gagastusin sa 2025 at kung ano-ano ang mga bagay na pagkakagastusan. Ano-ano ang mga bagay na dapat bilhin at ano-ano ang bagay na dapat bigyan ng prioridad. So, ibig sabihin, hindi lamang po ito question ng kung ano ang uh, karapat-dapat na katapatan sa isang bagay na ginagawa. Kundi question din ito sa desisyon ninyo kung ano ba dapat ang bibigyan ng prioridad sa ating pera. Dito sa pagbibigay nyo ng prioridad, all right, kayo mga senador at saka congressmen, inyo po yung karapatan at kapangyarihan dahil binoto namin kayo. Presumably lang yan, ha? Hindi ko tahasang sinasabi na binoto kayo. Kasi mayroon nga tayo Smartmatic na nangyari na marami sa inyo ay diniklara o pinroklama na panalo dahil lamang sa resulta na nanggaling sa isang Smartmatic na computer na may tatak na 192.168.0.2. Kaya hanggang dyan lang muna, presumably lang kayo. Hindi kayo totoo pang nanalo. Ibig sabihin, sa pag-upo ninyo sa pwesto bilang senador at bilang congressman, na hindi nyo nga sigurado kung malinis, ay isa na po yung ginagawa nyong kasinungalingan. Imagine, alam mo na may question ang makapagpipigil lamang sa inyo kung may mataas kayong tingin sa pagkaging mga ugaling pagkadisente. Kung pagbibigay mo na mataas na uri sa lipunan ng pagiging disente o di kaya sense of decency at ang katumbas niyan ng sense of decency para magiging ganap na maayos ay sense of delicadeza. Halimbawa, may kwento na kayo po ay nagnakaw. Although hindi ka nagnakaw sa isang pwesto, pero yung kwento maugong. Anong gagawin mo? Dalawang bagay gagawin mo. Alam mo na mayroon ng duda na nabuo dahil sa mga kwentong yan. Ang ginawa mo, marami kang pwedeng gagawin. Pwede mo sabihin, imbestigahan niyo ako. May ebidensya ka ba? Yan. Dalawang bagay na pwede mong gagawin. Pero ang tanong ko, nakakatuwa ba pakinggan sa mga nakikinig sa lipunan? Kung ako tanungin nyo, aywan ko sa aking mga nakikinig, ay hindi po nakakatuwa yan. Ha? So ngayon, pangalawang tanong, kung pwede mong gagawin, halimbawa, ikaw ay lumabas at nagsalita, hindi ko po ginawa yung akusasyon at ito po yung ebidensya. Kaya kung sinabi mo lang, hindi ko po ginawang akusasyon, tanong, may maniniwala ba sa iyo? Pangatlong option mo yan. Sagot, wala po. Maaaring may naniniwala sa iyo dahil kilala ka o dahil idol ka. Kaya ang problema sa Pilipinas, ang pumapatay sa Pilipinas, yung pagiging idol. Nag-idol ka kay Duterte, idol ka kay Marcos, idol ka kay Gloria, idol ka kay Lito Lapid, idol ka kay mga tulpo, yan ang nakakasira sa publiko. Kasi dahil ay naidolo mo sila, at mga kunting pagkakamali o pagkakamali na kahit klaro na ang ebidensya, ay hindi mo pa rin pinanimulaan sila. Pinaglalaban mo pa rin ang iyong mga idolo na akala mo ay mga santa. Ganun po. So, ngayon, ang atin dito na sana hinihiling ko sa iyo, huwag kayo mag-idolo sa isang tao. Huwag kayo mag-idolo sa akin. Makinig kayo kung hindi kayo conforme sa akin, kagaya kay Ria Amor, o salitang Bisaya lang yung binabanggit niya. Pero ang ibig na sabihin, naninira siya ng personal na bagay, hindi siya sa issue. So ganun si Ria Amor, ganun, pasensya ka na. Magre-respond ako ngayon kasi magdududa ng tao sa akin dahil sa sinabi mo, yung nakaintindi ng Bisaya o nakaintindi ng Ilonggo, sabi mo, hilom, amaw. Sasabihin ko sa iyo na hindi po yan totoo sinasabi mo at babalikan kita. Asan ang ebidensya mo? Number 2, ako po ay ever since hindi po nagsisinungaling. Babalik ako, kukuha ako ng ano bang mga pruweba na hindi ako sinungaling.
Ha? Number one, siyempre yung andito ka ngayon, wala pang mga kliyente ko bilang abogado na nagreklamo laban sa akin. Marami diyang abogado, maraming kliyente nagsampa ng disbarment laban sa kanilang sariling abogado. Maraming nagsampa sa akin disbarment pero nanggaling po yun sa mga kalaban. Hindi po galing sa sarili kong mga kliyente. Kaya yan naman po ang nagpakatibayan ko na ako ay tapat sa trabaho ko. Okay? So ngayon, ito naman, sinasabi ko na make option ka kung may nagsasalita na laban sa katapatan mo, integridad mo, may option ka na magsalita. Pero kung magsalita kagaya sa akin ginawa ko na salita lang, kulang pa yon. Kailangan babalik ako rito at ipapakita ko ang ebidensya para totoong-totoo na maniwala kayo na wala po akong ginawang kabalbalan laban sa mga lahat na naging kliyente ko. Okay? So, kasunod, ano pang pwede mong gagawin? Pwede mong ikibit balikat. Marami po sa mga inaakusahan na style nila, hindi sumasagot. Kagaya si Bongbong Marcos. Inaakusahan siya na bangag, pero ang sagot na lang, it's the fentanyl. Hindi niya tahasang sinasabi na siya ay hindi bangag. Hindi niya tahasang sinasabi, hindi pinapakita ang kanyang hair follicle drug test. Iyon lamang ang makapagpatunay na hindi siya addict. Although marami akong nakausap, mga isa diyan, classmate niya, na nagsasabi gumaganon siya. Marami nagsasabi si Duterte na gumaganon siya. Marami na akong ibang tao na kausap na kumpirmado gumaganon siya. Pero, yun ang lahat, kahit marami akong nakausap, aminin natin ang katotohanan na wala akong ebidensya. Pero, sapat na yung pagsasalita ng ibang tao na pag-alsa ng duda ay dapat may obligasyon ka bilang lingkod bayan na magsasalita at patunayan mo na hindi totoo. At bakit kailangan? Kasi pag ikaw po'y lingkod bayan, kailangan mo manatili, may papanatili ang tiwala sa iyo. Kung hindi mo kayo pinatili, para mo na rin tinraidor ang tiwala ng bayan sa iyo. Ganun lamang po. 'Di ba? So, ngayon, it so happen siguro dahil hindi pa ako nasubukan sa public service. Talagang pagsisigawan ko, wala po akong graft case, wala akong kasong pagnanakaw. Oh. Yan po ang masasabi ko. Okay, aminin ko rin, minsan sa buhay ko, may mga kumaso sa akin, pero nabasura. Kung babanggitin ko yung kasong yun, mapapahiya ngayon yung kumaso sa akin kasi nabasura ang kanyang kaso. Marami pong kumaso sa akin. Ang mga kumaso sa akin, yung mga kalaban ko, na-disbar ako dahil sa mga kalaban. Hindi ako na-disbar dahil nagluko ako ng pera ng aking kliyente. Marami pong kapwa-abogado ko dati na nakikita ko na naibenta ang lupa ng kanilang mga kliyente sa pamimiki sa kanilang notaryo. Pinalabas nila na pirmado ng kanilang kliyente at binenta yung lupa. Binulsa yung pera. Marami po sa mga hanay ng abogado na gano'n. At nagagawa nila yan kasi ang tiwala ay buong buo. Nandyan sa abogado. Hawak mo yung titulo. Kulang mo na lang, isang la sa bangko, gagawa ka ng papel, pikiin mo, notaryuhan mo, na binibigyan ka ng authority na ibenta mo ang lupa o di ka isangla mo ang lupa. Hindi ko nagawa yan. That is one of the best legacies that I can be proud of even if I will pass on this earth. Wala akong ibang maiwan. Pangalan, yun lang pangalan. At ang pangalan na kung ano, at least ako, pag halimbawa, hindi ko naman sinasabi, mamatay ako. Pag mamatay ako, at least, mamatay naman tayo lahat eh. Nakalagay naman sa lapida. Kahit na disbarred ako, ipalagay ko, Attorney Berteni Toto Tausig. Proud na proud ako. Sapagkat, wala po akong nilukong client. So, ganun po ang puntos ko dyan. Kayo, kung may trabaho kayo sa gobyerno, hindi po sapat sabihin nyo na ikibit balikat mo na lang. With more reason, para na ring tinraidor mo ang tiwala sa iyo, Mr. BBM, hanggang ngayon hindi ka nagpa-test
sa iyong hair follicle, sa iyong the best test kasi kung para malaman kung hindi ka addict ay yung buhok. Pwede sabihin na argumento ka, hindi totoo yan. Well, it's only an argument. That is only your defense. But it is another thing if you want to prove to the whole world that you are not one of the heroin addicts. Ganun lamang po yung kasimple. Shout out kay John Cabinben sa Rob family ko, watching from San Jose, Batangas. Sino ba yung mayor natin yan? Pakitype po nga. Kung sinusuportahan natin, siyempre, malaki ang tiwala ko malaki pong integridad ni Mr. John Cabinben sa akin. Kaya whatever he says, hindi ko na kailangan ng ebidensya para maniwala sa kanyang sasabihin sa akin. Okay? So, ganun lamang po. So, Antonio Buensosiso, May, anong May? Sabihin, Hermes Polioso, oy Hermes, kumusta ka na? Kumusta na yung si Pulis? Gusto ko makausap ulit si Pulis. Magkita tayo. Tama talaga ang kwenta sa kanya na siya ay mahilig bumatak. Di ba? So ngayon, ang aking punto sa dito, okay, kung ikaw po ay hindi lingkod bayan, wala kaming pakialam kung ikaw magsisinungaling. Pero makialam ako kung ikaw magsisinungaling o hindi, kung ikaw ay empleyado ko. Kung ikaw ay karelasyon ko. Kung ikaw ay partner ko sa negosyo, kung ikaw ay may kinalaman sa paggalaw ng mga bagay kung saan nandoon ako, at kung ikaw ay magsasabak sa politika at sasabihin mo maglilingkod ka na maayos, ang unang tanong dyan, may kakayahan ka ba? Alam mo ba ang gagawin? Pangalawang tanong. Pangatlong tanong, ikaw ba ay honest o tapat? Yan lang tatlong tanong ang tanongin nyo sa inyong sarili kung bago nyo iboboto yung tao. Para hindi kayo mahirapan, bumoto na lang kayo ng lahat ng bago. Huwag na yung mga nagpaulit-ulit, pabalik-balik. Ibig sabihin, bakit ka babalik-balik? Kasi hindi ka epektibo. Hindi mo nagawa ang dapat na mission mo sa buhay. Kaya pabalik-balik ka. Ako, kahit hindi na ako magbalik ang lisensya ko sa akin, at least I'm proud to tell the whole world. Marami pong aking naipundar na property na ibenta nga lang. Isa na yung crown jewel ko tawagin. Corona ko kumbaga. Ay kung sabihin. Pero at least may sarili pa ako natira na bahay at lupa. May sarili akong sasakyan na sa hirap at ginhawa ko kinuha yan. Wala po akong sasakyan o bahay at lupa na nanggaling sa nakaw. Lahat po ay nanggaling sa hirap, pakipagpitpitan ng bayag sa loob ng korte o sa loob ng kahit anong larangan ng awayan basta patungkol sa labanan ng batas ang kailangan. All right. After saying those introductions, I want to show you si Reggie Bertosio sa mayor sa San Jose. So I'm personally recommending si kay Reggie Bertosio for mayor dyan sa San Jose, Batangas. So, at least, please, yung aking pag-endorso, pangalagaan mo po. Yun lang hinihiling ko. At pag makaserbisyo ka, patuloy pangalawang term, pangalagaan mo po yung tiwala ko. Kaya tiwala ko, para na rin tiwala ng mamamayan ng San Jose, Batangas. Ganun po. Pasensya na medyo na ano ko. So, ngayon, ipakita ko muna sa inyo. I'll tell a story about each of them. Si Risa Hontiveros, siya isa sa paborito kong senador. Pero na-slighted ako nung nagsalita siya na sabi niya, tinatayuan niya na walang blanco ang Bicameral Conference Committee report. Ang Bicameral Conference Committee report, yan ang sinasabi ko kanina na iwanan ko, ay kailanganin na pag-isahin ang bersyon na ginawa ng Senado at bersyon na ginawa ng Kamara de Representante bago pirmahan ng Pangulo. At ang pagsasagawa, ang proseso na binuo nila ay mag-uusap sila at kung ano na pag-usapan nila ay ilagay. Sabi ibutang, Ilonggo kasi ibutang. Ilagay sa minutes o di kaya sa report na tinatawag Bicameral Conference Committee report. Ang pag-usapan nila dahil budget, magkano ang National Irrigation Administration? Ilagay magkano. Magkano ang Philippine Coconut Authority? Ilagay ko magkano. Magkano ang Department of Health?
ilagay yan. Magkano ang sa 4-piece, magkano lahat-lahat isa-isahin yan. There were thousands of items na pagkagastusan at naglalaro lamang sila sa budget, sabihin ni BBM, ito lang ang pera natin, 6.32 trillion pesos. Dito lang tayo maglalaro. Bahala na kayo, basta itong aking panukala, bahala na kayo magsigo-sigo dyan. Yan ang bilin. Yan ang sa ilalim ng konstitusyon. So, ang proseso sa ilalim ng konstitusyon ay una, gagawin muna ng House of Representatives o Kamara de Representante ang pagbabalangkas ng panukalang batas ni BBM na naman galing sa ni BBM na magaling sa DBM. Okay, ibibigay doon, balangkasin nila, maaaring may tanggalin sila, maaaring may palitan o maaaring may idadagdag. Pero sa kondisyon, huwag sila lalampas sa budget na sinabi ni BBM, hanggang dito lang tayo ang gastusin natin. 6.32 trillion. Alam niyo ba kung magkano 6.32 trillion? Ang 6.32 trillion po ay 6 million 320 6 million na 6,000 na 1 billion. 6,000 na 1 billion. At may 320 billion pa na dinugtong. Yan po, ganun po kalaki ang sinasabi ni BBM. At kukunin yan sa collection. Collectible pa lang yan. Hindi pa natin nakita yan. Hindi pa natin hawak ang pera. Collectionin pa yan sa buwis. Collectionin pa yan sa customs. Collectionin pa yan sa iba-ibang mga fees na sinisingil ng ating pamahalaan. Kukoleksionin din yan sa mga korporasyon na pampubliko na kumikita para sa Pilipinas, gaya ng PCSO, gaya ng PAGCOR, gaya na marami pang iba. O gaya ng NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, na pag-usapan natin ang kaduda-duda na puhunan na ginawa ng Maharlika Investment Fund o Maharlika Investment Corporation na 20% na binili ang shares of stocks ng NGCP. Tanong, ang shares of ang NGCP ba maayos takbo? Kung hindi maayos yan, di bad business yan, bad decision. So anyway, pagka ganon, ang nangyari sa budget bicameral report dapat pag-isahin. So ibig sabihin, pag napag-isa na nila, i-print nila ulit sa computer. Pag-print, yung kopya na bagong print, ay supposedly, yun, ang kopya na yun ay kapareho sa kopya ng Bicameral Conference Committee report. Hindi pwede na mag-iba. Kahit 1 sentimo, hindi pwede mag-iba. Kaya, yung binigay sa presidente ay kumpleto na. Well, I assume kumpleto na. Wala naman akong ebidensya para magsabi na hindi kumpleto. Basta kumpleto na nang dumating ito sa kamay ni BBM. At pinirmahan na nga ito ni Chis Escudero bilang Senate President at ni Martin Tambaluslos Romualdez bilang Speaker ng House of Representatives at nung kanilang Secretary Generals. Okay? Pinirma ni BBM. Well, ito ngayon lumitaw. Ang kung saan dapat kinuha ang mga halaga na nilagay sa pinapirma kay BBM ay mga blanco pala. Na may mga ebidensya na po lumabas, solid ng evidence na blanco. Ano pong ebidensya natin na blanco? Yung 13 items. Isa dyan yung pinakamalaking item, yung National Irrigation Administration, na mula sa 24 na panukala ni BBM, nang sinumiti ito ng DBM sa House of Representatives, na ginawa naman ng House of Representatives na 74 billion. At nung dumating sa 74 billion, nakalagay naman ito sa blanco na bicameral Conference Committee report na from 74, delete and blank ang nakalagay. So kung blank ang nakalagay, ano ibig sabihin? Wala pang halaman. So it turned out na mga blanco. So sino nag-report? Sino nagpaalam sa mundo? Si Congressman Isidro Ongab. Siya po ay congressman sa 3rd District ng Davao City. So, kung magkakampi sila ni Duterte, yung mga BBM or anti-Duterte o yung mga makadilaw o makapink ay hindi maniniwala muna sa una. Pero, nung lumabas na rin si Congressman Raul Manuel na anti-Duterte na sertipikadong anti-rin BBM dahil magkamabayan sila, ay kinonfirma niya na yung kopya na hawak ni Isidro Ongab
ay kapareho ng kopya na in-email sa kanya. May mga pirma na ng mga kasapi ng delegado sa Senado at mga kasapi ng delegado mula sa Kamara de Representante. Pero may 13 blanks. Ibig sabihin, konfirmado. Kasi sino ba naman magduda? At pinakita mismo ni Congressman Raul Manuel ang kanyang kopya. Parehong-pareho sa kopya ni Isidro Ungab. At lumabas din ito si Congresswoman Franz Castro. Nagsabi, totoo, kulang nga. Kaya lang, wala kaming oras, 15 minutes lamang binigay sa amin pagbabasa niyan. Kaya hindi namin nakikita noong bumuto kami na pinayagan namin, nag-aproba kami. Halimbawa, kung nag-aproba ka, ay hindi mo nakita ang buong papel kasi 222 pages po lahat yun. So, tell me, sino ba makabukas? Isa-isa yun. At para malaman mo. Kaya yan po rin ang isang dahilan na maraming sa iba nagsasalita na walang blanco. Ang problema sa kanila, nagsasalita sila na walang blanco, hindi man lang nila inusisa. Ngayon, sino pang isa nagsasabi? Si Amy Marcos mismo noong December 18, kung hindi ko magkamali, 2024, nag-privilege speech siya. Sinabi niya na hindi siya pumirma dahil maraming blanco. Ang problema lang, hindi pinakita ni Amy Marcos ang kopya niya. Kung pinakita niya, sigurado ako na kapareho din ang kopya na dumating kay Congressman Raul Manuel at saka kay Congressman Isidro Ungab. Ngayon, bakit ko nasabi pareho? Alam niyo naman ang email. I-send ko sa 1,000 na email address. Isang sending lang. Ang laman ng aking in-email ay yung kopya na bicameral conference committee report. Therefore, kung ano ang dumating na in-email ng technical working group, papunta kay Amy, papunta kay Raul Ungab, kay Raul Manuel, papunta kay Ungab, ay pariho. At ibig sabihin, dahil obligado sa batas na email yan sa lahat ng mga senador, sa lahat ng mga congressmen, ibig sabihin, lahat po ng congressmen at lahat ng senador ay may hawak na kopya ng blanco ng tawag bicameral conference committee report na may 13 blanks. O ngayon, hinahamon ko ang lahat ng mga nagsasabi ng mga tuta ni Romualdez. Kagaya kay Jinky Luistro, kay Paulo Ortega ng La Union. Imornibal, huwag mo na iboto yun si Ortega. Kagaya kay, sino pang iba? Si nung una nagsasabi na hindi raw blanco. Si Kimbo. Pero nung huli, si Kimbo na nagdagdag ng katibayan, inamin niya na mayroong blanco. Pero kaya lang, gumawa naman siya ng rason dahil siya ang assistant o deputy ni Elizalde Co sa Appropriations Committee. Gumawa naman siya ng rason, ng dahilan na hindi katanggap-tanggap at imposibleng mangyari. Sinabi na daw niya at binigay na lang, total blanco naman daw yon, ay binigay na nila daw sa small group, technical working group, total calculator matter na lang daw yun. Nako, amount po yun kung magkano ilagay mo sa NIA. Calculator matter? O ano nangyari sa NIA? Ang NIA, tandaan nyo kung bakit sinasite ko, lahat po ng items na blanco doon, tandaan nyo po, ay nasa ilalim po ng budget ng Department of Agriculture. At bakit nasa Department of Agriculture, hindi ko masagot. Wala akong personal na alam. Pwede ako mag-speculate. Pwede ako magbigay ng opinion based on what is available under the doctrine of procedures, tsaka doctrine of human experience or experience of mankind. So, sa NIA, sinabi ko 24 billion lamang hiningi ni BBM. Pagdating sa House of Representatives, ginawa itong 74 billion. At ginawang blanco. Pero nang tiningnan mo ang pinirmahan, ang kopya na pinirmahan ni Bongbong Marcos, nakalagay na 69 billion pesos. Binawasan ng 5 billion. So, sino naglagay ng 69 billion doon sa budget ng National Irrigation Administration bago binigay ang kopya kay BBM? Sino? So, tingin mo ba, gagawin ng mga empleyado ng Bicameral Conference Committee report, nag-empleyado, tinatawag lang na technical working group? So, tingin mo ba, sila magsisinungaling? Gagawin ba nila yon?
So sino? Ang hepe po sa House ang sinususpitsahan ko. Dahil lagi lang po sila, may reputasyon sila na sila lagi nagmamagic, nagsisingit na mga pondo. Si Saldi ko. So, yan bang dahilan kung bakit pina-resign o tinanggal si Saldi ko sa bilang chairman ng Appropriations Committee? Pwede. Kasi na, pinalabas sa kunwari, nag-resign. Pero hindi naman resignation yon. Bakit? Mismo si Sandro Marcos na anak ni BBM ang tumayo para magsalita. I move to declare the chairmanship of the Committee on Appropriations vacant. Sabi naman ni Romualdez, siya pa mismo, hindi ang acting niya. Siya pa mismo nag-aka-speaker. Sabi niya, there is this motion to declare the chairmanship of Committee of Appropriation vacant. And hearing no objection, the motion is carried. Bang! Ayun. Isa lang ibig sabihin nun. Na may connection yun, yung pag-resign o pagtanggal kay Saldico sa mga blanco. So, ganun pong ginawa. Ibig sabihin, ito na mga ito, matanong kita kasi ang issue natin, dishonest ba o honest? Kay Risa, ang una sinabi naman ni Risa, Hontiveros, wala daw blanco. Ang problema, nung in-interview siya, narinig ko, pinakinggan ko interview sa kanya, yun pala, nagsalita lang siya na wala siya nakita. Hindi naman pala niya personal na alam. Hindi niya, parang umamin siya doon na tiningnan niya, hindi niya tiningnan isa-isang pahina. Kumbaga, nagsalita lang siya na out of the blue. Ibig sabihin, iwasan niyo na po, Madam Risa, magsalita ng mga bagay na hindi mo alam. Ang problema sa inyo po, mahilig kayo magsalita na, ina-assume nyo lang na yan ang mangyari dahil ganun nga ang proseso. Hindi po. Iba yung proseso. So ngayon, umamin na siya na wala pala siyang personal na alam. So ano ang judgment call nyo sa taong ganun? Nagsalita ka muna, walang blanco. Pero pagkatapos, nang in-interview ka ulit, sabi mo, hindi ko pala personal na alam. Anong tawag mo dyan? Sinungaling o hindi sinungaling? Next, pag-usapan natin si Jinky Luistro na sumisikat to, magaling. Magaling kasi mag-interpolate. Abogada siya. Pero I do believe, base sa kanyang credentials na tinitingnan ko, ang history niya, wala po siyang reputasyon na nagiging trial lawyer. Iba po yung trial lawyer. Ang lawyer na pinakamagaling sa Pilipinas ay yung dumadalo sa korte at nakipagbakbakan, nagko-cross-exam, na nagpe-present ng mga testigo. Yan po, si Jerbil, hindi ko nakitaan na gano'n. Taging opisina. Ang tawag ko sa kanya, table lawyer lang. So, ang sinabi naman niya, hinahamon niya ang sinuman, nagsasabi na may blanco, na kumasok kayo. Ito na naman tayo, yung ugali po kasi na, sige, kumasok ka. Yan pong ugali na nakikita ko, sinungaling ka. Dapat hindi ka naghamon ng kaso. Hindi mo ba alam kung ang pagkakaso, kung anong ibig sabihin nun? Pag kumasok po ako, halimbawa hinamon mo ako, gagastos po ako, magbabayad pa ako ng filing fee. At saan ako kakaso sa Supreme Court? Maliban pa dyan, gagastos pa ako ng papel. Number 3, kung utak ko lang magaling gagawin ko, wala akong gastos sa pagbabayad kung paano paggawa. Pero gagastos pa rin ako sa pagpaserox, sa pagpapadala, pagbabayad sa LBC o sa post office, pagpapadala ng kopya sa mga kalaban. At obligado pa rin ako pupunta sa Supreme Court at magsampa at magbabayad ng filing fee na tinatawag. Hindi mo ba alam yan? Abogada ka, Jerbil Luistro. You should have known that for you to challenge anybody to file a case against you based on an issue that has put yourself in an integrity test, then you should have known that you are putting somebody in a damaged position. Damage in the form of filing fees, in the form of Xerox copies, in the form of notary public fees, in the form of all other fees, messengerial, transportation, and anything else. Ibig sabihin, dishonest si Jinky Luistro from that point of view. Pero ng bandang huli, nung tinanong naman siya pangalawang interview, nag-entertain naman siya ng doubt kasi sinabi niya noon na wala daw blanco. At
challenging anybody to file a case na nagsasabi na may blanco. Ngayon, nung huling interview sa kanya, inamin niya na wala pa siyang personal alam, hindi niya pala tinignan. In other words, si Risa at si Jinky Luistro ay bumoto sa pagtatanong kung papayag ba kayo dito sa General Appropriations Bill o hindi. Bumoto sila, si Risa against Si Jermel Luistro ay bumoto ng kontra, ng pabor, ay bulag. Bumoto kayo ng bulag. Ganon ba ang representante ng mga tao? Gagawin yung trabaho para sa tao na nagbubulag-bulagan lamang kayo? Dishonest pa rin yan. Dishonesty. Next, pag-usapan natin si Paulo Ortega na taga La Union. Hindi ko alam kung bakit mataba ka. Ang taba mo, in-estimate ko, you are weighing about 220 or 200 kilos. Ganon ka kalaki. Siguro ang baywang mo nasa 50. Mr. Paulo Ortega. Without taking any explanation from you kung paano ka tumaba, lahat po tayo ng sinilang ay gatas lamang. May-aring iba-ibang gatas. Gatas ina sa'yo. Aking gatas Liberty kondensada nung maliit pa ako. Yung iba, pare-pare yung gatas, pero maliit tayo nung sinilang tayo. At kung bakit ka lumaki ng ganun, para kang barko kalaki. Anong ibig sabihin yan? That says a lot of your personality. Even though I did not see how you work, but all I can see is when you were working, you work in a manner for you to earn so much so that if you have so much money, then you can buy a lot of foods, the most delicious foods that you can. Of course, sigurado, lahat ng mga sweet, lahat ng mga inom, andyan, lahat ng mga pagkain na masasarap, lahat ng mga litson na baboy, kasi nagiging mukhang baboy. Oh. Kung naging mukhang baboy ka, that is my impression na ikaw ay sinungaling. Kasi kailangan para kumita ka ng malaki, ikaw ay magsisinungaling. Kasi kung kumikita ka na walang kasinungalingan, maliit lang po ang kita mo, tamang-tama lang. Tamang-tama sa iyong pagkain lamang. At kasi laki mo lang sana ako. At ako, 90 pounds, 90 kilos, pinakamalaki. Pero most of the time, pag papasting na naman ako, bababa naman ako sa 70 kilos. Hanggang doon lang ako. So, ibig sabihin, yung katabaan mo, yung pagkababoy mo, pasensya na kung tinawag kita ganun, yung pagkababoy mo, Mr. Paulo Ortega na congressman ng La Union, pinahiya mo ang mga taga La Union. Ang mga kabsat ko sa La Union, pinahiya mo. Na ganito pala ang mga taga La Union, masiba. In other words, you are a cheater and a dishonest person by your appearance alone. Ibig sabihin, ikaw ay sakim. Kumakain ka, pwede mo ibigay sa kapitbahay mo. Nanunubra ng pagkain, ilang pinggan ba ang kailangan ng isang tao para lamang mabuhay? Ang sayo, sa tingin ko, isang bandihadong pinggan niya ng kanin, ubos yan. Kaya wala ka naman pakialam kahit 60 pesos per kilo, marami kang pera. O ito pa ito pang isa, paborito ko. Bakit sa lahat ng tulpo, si Congressman Ralph, ano pangalan niya? Ralph Wendell Tulfo. Bakit hindi siya nagsalita tungkol sa budget? Isa ring mataba ito, mas malaking alang sa kanya lamang lang si Paulo Ortega ng one shot kay Ryan Wendell Tulfo sa katabaan. Ibig sabihin, pag mataba ka ganon, pasensya ka na Mr. Ryan Wendell Tulfo, Ralph Wendell Tulfo, ikaw po ay masiba, magnanakaw ka rin. Hindi ka tapat sa katotohanan. Bahala na magalit ang tatay mo na isa ring masiba. O yung tatay mo na nahimik sa isyu ng kay Sara Duterte, tahimik siya. Sa isyu nitong Bicam, tahimik siya. Alam ko nakatanggap kayo ng email na blanco ang laman ng Bicameral Conference Committee report. Kasi lahat kayo po pinadalhan ng Technical Working Group. Kaya, challenge ko kayo. This is a challenge. I-post nyo sa inyong Facebook ang inyong mga natanggap na email copy ng Bicameral Conference Committee report. I-post nyo para malaman natin kung may blanco o wala.
That's the challenge. Ang sino man sa inyo, sabi nga ng Panginoon sa kwento, maraming nag-udyok kay Jesus Christ. Pasensya ka na mga kapatid ko mga Muslim, ikwento ko lang sa Biblia ng mga Kristiyano na inaakusahan yung isang babae, hindi ko nabanggitin ang pangalan, nakalimutan ko, hindi naman kasi ako pastor, hindi ako magaling sa Biblia, na siya po ay nagtaksil sa kanyang mister. Kaya dapat daw siya ibabatuhin, sabi ng mga tao na nakapalibot kay Kristo. Kasi galit sila kung bakit nakiusap pa si Kristo doon. O, sinabi ni Hesus Kristo sa kanila, kayo na nagsasabi na siya'y may kasalanan, kayo naniniwala na walang kasalanan, ay siyang unang bumato. Walang isa man bumato. Yan po ang sinasabi dyan. So ngayon, ganun po Mr. Tulfo, Ralph Wendell Tulfo. Ngayon, kung hindi ka nasalita, ita-challenge kita, i-post mo sa Facebook ang laman kasi in-email din sa'yo officially. Do not rely on your words because your words are nothing but empty promises and empty cheating to the people. Lahat kayo nakatanggap po ng email. Huwag nyo sabihin hindi kayo nakatanggap. I-post nyo sa inyong sariling Facebook accounts o Twitter o Instagram ang natanggap ninyo na kopya ng Bicameral Conference Committee report. I-post nyo lahat at isa-isay natin. Tingnan natin kung may blanco o wala. I-post nyo ang in-email sa inyo. Bakit ko sina-challenge? Dahil po sigurado ako na ang dumating sa inyo ay may blanco. Bakit ko sigurado? Dahil nilabas na sa privilege speech ni Amy Marcos na December 11 at 6:14 p.m. natanggap niyang email, nakita kong email na pinlas niya sa screen nung siya nag-deliver ng kanyang privilege speech. Ang dami-dami pinadalhan. Isang padala lang yun. At sinabi ni Amy na blanco. Kaya hindi niya pinirmahan. Ganun lang kasimple. So, kung hindi yung blanco sa inyo, I dare you, i-post din sa Facebook at ipakita mga pahina na mayroon ng laman. Mga kababayan, hindi po pwede natin baliwalain yung blanco. Ang blanco ay magdudulot na magiging null and void, mababasura ang budget. At kung mababasura ang budget, walang magagasta ang pamahalaan. Maliban na lamang sa yung tinatawag na automatic na gagamitin muna yung budget yung nakaraan. At gagawa sila ng budget ulit at hahabulin. Kung magawa ng budget, saka pa lang itabi yung nakaraan at gagamitin na ngayon yung kasalukuyang pondo. So, babalikan ko lang ito si Ortiga. Sabi niya, yung paglabas daw ng blanco ay may pakay na ibabalik daw yung dating budget at para magagasta ni Sara Duterte yung dating budget. Kasi tiningnan ko, yung dating budget ni Sara, umabot nga mahigit 1 billion. Mga 1.8 billion. Kung hindi ako nagkakamali. So sinasabi niya, nagsisinungaling lang daw si Ungab at saka si Duterte na magpalabas at magsabi na blanco para mapirsa nila na matanggal yung budget at maibalik yung dating budget at iyon ang gagamitin ni Sara Duterte. I beg your pardon. You are illogical, agkay, Mr. Paulo Ortega. You must resign from your position. Niluluko mo lang mga kamsat mo dyan sa La Union. Dahil ba ang pamilya mo ay political dynasty dyan sa La Union? Hindi ka alis dyan? I challenge you, resign. Kung talagang ikaw nagsasabi ng totoo. So, yan po ang ating katibayan na sila po ay nagsisinungaling. Hanggang ngayon, ayaw nila ilabas yung email na natanggap nila. At least, si Raul Manuel, nilabas niya ng kopya niya, pareho ang kopya kaysa kay Congressman Ungab. At sinasabi ko na illogical yung sa iyo na ang pakay ay para maibalik ang budget ni Sara. Bakit? Kasi kung totoo man mangyari at mababasura, andyan naman kayo, gagawa kayo ulit, ayusin yung problema, gagawa kayo pa ni bagong budget. Para hindi mangyari na gagamitin ni Sara yung dating budget. Ay, ginagawa niyong gago, luko-luko mga Pilipino eh. Pasalamat kayo nung araw, wala pang internet, wala pang vlogging. Ngayon marami kaming mga nakakaalam sa batas na mga vloggers. At sa amin kayo magiging delikado.
Kasi kami, alam namin kung anong totoo, alam namin kung anong hindi. Kagaya kay Atty. Libayan, kay Atty. Claire Castro, si Atty. Rene Bueno, si Fiscal AG, diyan sa Samar. Marami na po mga vlogger na iniimbita ko at ibang mga abogado. Magiging vlogger na kayo kasi tayo lamang, kung hindi man tayo magiging congressman, hindi magiging senador, at least makakatulong tayo sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa bawat issue sa ating lipunan. Kasi lahat po ng issue sa lipunan ay issue na panligal. So ngayon, ito pa, may issue pa ko sa Tolpo. Wendell, Ryan Wendell Tolpo. Bakit ka naging congressman sa 2nd District ng Quezon City? Dahil mataba ka ganon, masiba? Nagsinungaling ka pa, pangalawang beses ka na pala nahuli na sa traffic. At yung huling pagkahuli sa iyo ng January 23, nahuli ang convoy mo na gumamit ka ng EDSA lane, bus lane sa EDSA. Tapos, huli na lang nalaman, yung tatay mo, yung hindi nga makapagtulong sa unang anak niya, sa ate mo. Ngayon, lalabas siya, ngayon lang siya lumabas. 23 ka pa nahuli, nung isang araw ka lang pinagsalita, ngayon kanina ka lang, kapong lang salita. Anong klaseng meron kayong ugali? Ugali, yung hindi pagsasalita kagad ay isa rin pong katibayan na sinungaling ka, na tao ka. O bakit? Isang tanong ko, inamin ninyo nung huli, nung nahuli na kayo. Kasi may ibang nag-report. Nung may nag-report na mga TV at convoy yun ang nahuli. Bakit isang driver lamang ang tinikitan? Convoy, minimum, 2 sasakyan yan. Dapat 2 tinikitan. Bakit isa lang? Yan naman another proof that you are a dishonest guy. You are more than a dishonest person compared to your father. Yung father mo, the vlogger and the cheater. Chinicheat niya mga babae. Chinicheat niya mga publiko. Akala mo magaling. Hindi naman magaling. Gagawa ng Magna Carta for si Parer. Pailang-ilang bulit. Biro mo, ang Magna Carta na pinropose ni Erwin Tolpo, naaprubahan na, umakyat na sa Office of the President. Binalik ng Office of the President kasi maraming palpak. Dapat ganun din ang ginawa ni Bongbong sa budget. Binalik niya para mausisa ngayon, makita ang blanco. Ang problema kasi, naghabol sa pera, kaya pinirmahan na kagad. So, sino pang sinungaling? Si kuya mo, si tito mo Erwin Tolpo. Sinungaling din yan, congressman siya. Bakit hindi siya nagsasalita tungkol sa blanco? Dahil ba sa natatakot siya kay Romualdez? Na boss niya? Sinungaling. Pati bakit si tatay mo, si Tolpo? Si nanay mo? Si Jocelyn Pua Tolpo na taga Isabela. Bakit hindi nagsalita kung may blanco nga ba o wala ang budget? Puro kay sinungaling. Ganon si tatay mo. Si si Rapi Tolpo. Tsaka si Tito Erwin mo. Puro kayo mga sinungaling. Dapat huwag na kayong iboto. Bayan, lahat na nakikinig sa akin, huwag nyo na po iboto yung AXIS na yan. AXIS, huwag iboto. Ang ulo ng AXIS ay smuggler. Si Edvic Yap. Si Eric Yap ba yun? Smuggler yun eh. Kaya nagiging partner sila kasi mga kutong sa smuggler si Tolpo. Yung mga Tolpo brothers, 600 according to Ning Santos sa kanyang mga vlogs. Tingnan nyo, i-search sa Google. Ning Santos, Tolpo. Palalabas ang lahat ng mga istorya ng pangungutong ng mga Tolpo brothers, 600,000 a month mula sa Tolpo, mula sa customs. So ngayon, ano kayo? Mala pa, sinungaling din ito si Chis Escudero. Nagsasalita ka na walang blanco, ipakita mo yung email address mo. Ikaw din, Grace po. Ikaw, Saldico, ikaw. At least umamin na si Stella Los Kimbo. Gusto ko lang bagitin. Ito, mga summa cum laude graduate sa University of the Philippines, Diliman. Si Chis Escudero at saka si Stella Los Kimbo. Ngayon nung nagtrabaho sila, yun pala, hindi naman pala sila totoong summa cum laude.
Ano sila? Yun pala, magna. Hindi magna cum laude, magna nakaw. So yan po kayo. Ngayon, ikumpara ko kayo ngayon ito sa mga taong ito. Kung ano sila at ano kayo. Sila po ay nagtrabaho sa mababang pwesto, pero sila po ay mga honest na tao na hindi mo maasahan na magiging honest. Ipakita ko sa inyo, janitor, driver, taxi driver, tricycle driver. O yung una ko ipakita sa inyo, ang tricycle driver, doon sa Kalinga, Apayao, Kalinga, sa probinsya ng Kalinga. Ito po. Nakakita siya ng 2.7 million na sa bag na kalagay na naiwan sa kanyang tricycle. Sinauli niya. Ito po. Basahin yung tricycle driver na maayos. Dapat, sana mga senador natin, congressman, dapat ganito ka honest. O, tingnan mo. Palaki natin ang mukha ni Kwan. Ay sabi ko nito, nag-post ako nung isang araw, nakakita ang taxi driver ng Iloilo at ng 2.4 million sa loob ng bagsad na iwan sa kanyang taxi, binalik. Ito ngayon, tricycle driver sa Kalinga, lalawigan ng Kalinga, ay nagsauli ng 2.7 million na nakalagay naman sa envelope. Yan! O yan, mga cheque, sinauli niya. Ang istorya dito, galing ito sa sa Kalinga. Hindi ko alam kung sa Tabuk ito. Isang tricycle driver sa Kalinga, ibinalik ang natagpuang 2.7 million. Sa simpleng bayan ng Kalinga, isang 22 anyos na tricycle driver ang nagbigay ng leksyon sa lahat tungkol sa kahalagahan ng katapatan. Oy, makinig kayo! Risa, Chis Escudero, Grispo, Gerby Luistro, Paulo Ortiga, mga tolpo, at lahat-lahat ng iba pa. Si Limuel Dumalilis, 3 taon nang naghanap buhay bilang driver ng tricycle para suportahan ang kanyang pamilya, ay naging usap-usapan matapos niyang isauli ang envelope na may lamang mga tseke na umabot sa halagang 2.7 million pesos. Ayon kay Dumalilis, natagpuan niya ang envelope sa loob ng kanyang tricycle matapos bumaba ang isang pasahero. Imbis na magdadalawang isip, dumiretso siya sa Bulanao Police Substation 1 para ipasa ito sa mga otoridad. Hindi ko naisipang angkinin. Inisip ko na lang, hirap may nagdaanan ng may-ari para kitain yun. Ani Dumalilis sa lokal na wika. Isang simpleng tao na malaking puso. Si Limuel ay isang ama na nagpapalaki ng 3 taong gulang na anak. Kahit pa ang kanyang kita ay sapat lang para sa araw-araw na pangangailangan, pinatunayan niya na ang dangal ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa tamang gawain. Dahil sa kanyang ginawang kabutihan, mabilis na kumalat ang balita sa social media. Libo-libo ang nagpapaabot ng paghanga kay Limuel. Ang naging inspirasyon para sa marami na pahalagahan ang katapatan kahit sa pinakamaliit na bagay. Hindi lang ito para sa sarili ko, kundi para rin sa mga kasamahan ko sa pamamasada. Lagi kong sinasabi sa kanila, kapag may naiwang gamit ang pasahero, gawin natin ang tama. Wika niya na may panindigan. Ang kwento ni Limuel ay patunay na ang tunay na yaman ay nasa marangal na buhay at mabuting asal sa gitna ng mga hamon sa buhay na natili siyang ehemplo o halimbawa ng pagiging makatao at responsable. Yan po si Mr. Limuel Dumalilis. Dako naman tayo sa isang kwento ng katapatan. Dito naman tayo. Ipakita ko naman sa inyo yung taxi driver. Taxi driver sa Iloilo. May naiwang bag sa kanyang taxi na may lamang 2.4 million. Basahin natin ang kwento. Si Anthony Baredo Aguirre ang pangalan niya, a resident of Barangay Amparo sa Pabilla, Iloilo. Returned cash worth 2.4 million, left unattended by a passenger. Basahin natin. Sa English ito, pero naintindihan nyo rin. A taxi cab driver has brought overwhelming joy to a passenger and to the province of Iloilo for upholding human dignity despite financial challenges. Anthony Baredo Aguirre, a resident of Barangay Amparo in Pabia, Iloilo, returned cash worth 2.4 million pesos left unattended by a passenger. Aguirre said
He has already gone home when the taxi operator called him up and inquired of a bag left in his taxi unit. When he checked the vehicle, he saw a black bag. He immediately brought the bag to the police station in Barrio Obrero, Lapus, Iloilo City. The passenger, identified as Rudy Palayon from the province of Palawan, rode the taxi from a hotel in Iloilo City. Palayon stayed in the hotel with his wife and grandchild. Palayon, in a report, told the authorities at Police Station 8 that it was too late when he learned that the backpack which contained the huge sum was not with his wife. He said that he heaved a sigh of relief upon knowing that Aguirre returned the money over to the authorities at the police station. Aguirre said it is a way of life for him to ensure that any item left in his taxi is returned properly to the owner. He said he knows that it is like to lose it what he knows what it is like to lose valuable items. Despite his financial challenges, he said, covetousness cannot take root in his core. Malaki ang pasalamat ko kahit walang bigay na pera sa akin. Kung ganon, kagrabe ang nakita ko, sobra pa yan sa milyon ng aking naramdaman. Kaya siya pong ehemplo ng sinabi sa one of the 10 commandments, thou shall not steal. Oh, di ba? The chief of police of Station 8 lauds the honesty of the taxi driver. Sa panahon ngayon, bihira ka na lang makakita ng mga honest. Okay, mga congressman nyo nga, hindi honest eh. Mga senador nyo, hindi honest eh. Tayo nga na may trabaho, kinukulang tayo financially. So kumbaga, hindi siya nagdadalawang isip na itago o ano. Ang naisip niya, ibalik. Captain Lester Oliveros, Police Station 8 Chief said, Aguirre's family takes pride in the character demonstrated by their patriarch who has lived up to his mantra of upholding honesty in all pursuits. Happy ako sa aking asawa. Nakatagpo siya ng pera tapos binalik niya kasi hindi naman dahil totoong nangangailangan din kami, kundi dahil na hindi sa amin yun, said Maria Elna Aguirre, the wife of the taxi driver. Meanwhile, the local government unit of Iloilo City praised the cabby for doing what is right and just. As a reward, the Iloilo City government will give 20,000 pesos to Aguirre and will recognize him as an honorary citizen. Gano'n na. Citizen naman siya dati, nag-Iloilo. Bakit ano pa? So, honorary lang magbigay sa kanya ng pagkakaiba. So, yan po ang kwento ng isang taxi driver, isa pang driver, pero taxi driver. This time po, dadalhin ko sa isang kwento na isang janitor naman sa NAIA. Okay, pakita natin ang janitor ng NAIA. Ito po yung janitor ng NAIA. Yan. Janitor, NAIA janitor, goes viral for returning bag with foreign currencies worth 425,000 pesos. Sabi niya, there are a lot of news involving various people working at the Ninoy Aquino International Airport who either took money and valuables from the passengers or found something but kept it to themselves. Recently though, one janitor went viral for returning a bag filled with foreign currencies that amounted to nearly 425,000 pesos. Ang pangalan niya, Sixto Brillantes Jr. Anak ba ni Sixto Brillantes na attorney na naging chairman sa COMELEC dati? Sixto O. Brillantes Jr. was on duty at the mail comfort room at the NAIA terminal near immigration area when a passenger called him to turn over a black sling bag left by someone inside the toilet. Brillantes knew exactly what to do with the sling bag. It was not his to keep. Thus, he called the janitor at the female comfort room to accompany him in bringing the sling bag to the airport's public address system so that the lost bag can be announced. They were hoping that whoever left the bag was still at the airport and could hear the announcement. Afterwards, Brillantes and the other janitor went to the lost and found section of the Intelligence and Investigation Division of the Manila International Airport Authority to turn over the sling bag. So yan po yung pera na nakita niya. Nakita nyo? Tapos, sinabi niya, with Brillantes as witness, airport security opened the bag and checked the contents. Aside from a wallet and iPad, the bag also had 2 white envelopes containing a total of 7,300 euros or around 425,000 pesos. Sabi, Mr. Brillantes could have easily kept the bag and favorably benefited from what's inside it.
but he chose to surrender it. I admire him for his integrity. Hearing stories like this make us Filipinos proud. Maya General Manager Edmond Real praised the janitor. But the but for Brillantes, it was not a heroic deed. He was only doing what was right. Doing good should never be an option. It must be a way of life for all of us, he encouraged. As for the sling bag, it was returned to the rightful owner, who arrived at the lost and found section about an hour and a half later. The Turkish national was able to prove ownership of the bag, especially because there were IDs in the wallet. What is a PA system? A public address system. So, yan lang. Nire-report ko lang sa inyo kung ano nangyari. So, meron naman akong isang ipapakita na isa ring matindi. Matinding tao rin ito. At ilang taon na siya. Hanggang ngayon, janitor pa rin. Milyonaryo sana siya kung hindi niya sinauli. Ito po siya. Pakita natin. Janitor din ito. Ngayon lang ito nangyari na naman, nagsauli na naman siya. Ilang beses pala siya nangyari na gano'n sa kanya. Ayan. Ito siya. Ano natin. Ang problema ito. Antikin nyo janitor sa naiya na honest at nagbalik na milyong pera sa iba't ibang pasahero sa airport. So, he is Ronald Dadayan, a maintenance crew member at Ninoy Aquino International Airport since 2012. A proud Antiqueño from the Gadayan clan of Barangay San Pedro, San Jose, Antique. Ronald has become a symbol of integrity and selflessness. Despite criticisms and temptations, he has consistently returned valuables left behind by passengers amounting to a total of 3,147,000 pesos and 500 pesos over the years. Highlights ito yung honesty niya. Nung una, sa 2.4 million, nakita niya cash and jewelry at binalik niya ito sa negosyanteng taga Cebu. Sunod, may nakakita naman siya ng $5,000 na cash at ibinalik sa OFW na may-ari. Tapos, nakasunod naman, nakakita naman siya 80,000 sa 4 na wallet at nireturn niya sa mga may-ari ng mga wallets. At yung huli, sa CR, nakakita niya 17,000 sa nakita niya sa restroom. So, various gadgets including 7 cell phones worth 150,000 pesos and a box of jewelry worth 100,000. Ronald's honesty has earned him numerous awards, but he remains a janitor up to this day. So, si Janitor Ronald ay napakagaling na mama. Kaya siguro, kung ako may pera, bigyan ko ito, ilista ko na ito, bibigyan ko ng gantimpala ito pag may pera ako. So, may his example, inspire. Sana ma-inspire. Ito si paano ko ba mapalaki litrato niya? So, ito palaking kong litrato niya. So, ito na tayo pinakamalaki. So, nakita nyo ang mga mukha ng mga matapat na tao? Yan po mga mukha ng matapat na tao. Wala yan sa mga hinagap ng mga congressman natin at sa mga senador sa ngayon. So, with that, I end my vlog. This time, ito po. At magtatawag na lang ako ng isang, siguro magsashout at konti. Si Hahaha, attorney, sabi ng loyalista, vlogger, pag nag-file ka daw ng petition sa Supreme Court tungkol sa BICAM report, ay, hayaan mo sila. Wala, hindi naman sila Supreme Court eh. Christopher Talabucon. Attorney Gabi, sabi, nabasa ko na pala yun. Rhea Moore, ito, hindi ko nabasahin kasi lahat ng banat sa akin eh. Pasensya ka na, Rhea, na pwede ka manood, hindi kita ibablock. At attorney, sabi naman ni Hahaha, sabi ng loyalista vlog, nabasa ko na pala yun, pinulit lang. Idol ka kay Aquino? Hindi po ako, wala pa akong idol. Ha? Yan lang sa akin. Paano pa yun, attorney? Marami nag-idol kay sa Aquino. Hindi naman. We should not be idolizing any person. Ganun lang po ang gusto ko. Kasi pag mag-idolize tayo, pag magkagawa silang kasamaan, ay hindi na tayo makawala. Ang hirap, masakit sa loob. Dati, bumubuto ako kay Duterte, pero hindi ko siya ganun ka-idol. Kaya madali lang ako lumabas nang nalaman ko na marami siyang pinatay. O si Fernie Pinto, Senior, good day, bossing. Ingat, God bless. O tapos, tama talaga ang kwenta sa kanya na siya ay mahilig bumatak. si BBM.
Si Jun Cabimin Kabunyog, good morning po, Dr. Senador. Hermes Polyoso, magandang umaga po. Antonio Bensosioso, mabuhay. Jun Cabimin, shout out po. Na-shout out ko na yung ating kandidato dyan sa San Jose, Batangas. Tapos si Imornibal, Edi Calalo, musta na po ang inyong kandidatura? Antayin natin, may pagkasa pa tayo. Siguro, today or tomorrow na ang last February 1 hanggang February 2. Tingnan natin. Pag wala na yan, hindi na ako isasama. Ganun na kasimple. But then, that does not mean natalo tayo. Pagpapatuloy tayo ng makipaglaban para sa katotohanan sa pamamagitan ng blogging at sa pamamagitan ng pagsampa ng kaso sa Supreme Court para matigil sa kanilang ginagawa nila. Si Reggie Virtusio, as mayor ng San Jose, Batangas. Reggie, yours is my endorsement dahil kay Jun Cabimin. Okay lang yan. Ed Adabin, I believe in karma po. Astro 0322. Ano gusto nyo? Substance user or killer president? Either, wala akong gusto sa dalawang yan. O kaya si Sara may sayad. O wala rin akong gusto dyan. Si Attorney Kausing, sana pag-aralan mo muna ang process ng budget in details bago ka. Kabisado ko nga eh. Sa totoo lang, hindi ako kahit si Risa Hontiveros na kakampi ko, binibira ko rin. Di ba ganun na po ako kasimple. So Eddie Calalo, huwag din nyo iboto na bago, Philip, Vic, Willie, baka gumawa lang ng pelikula sa Senado. So, si Sara ang gusto ko maging presidente sa 2018 para maubos ng CPP. Si Fred Lomba, Sir Fred, kumusta? Lahat halos ng politiko natin ay kinakain na corrupt culture that was become a way of life. Don't stop your crusade. Salamat po, Sir Fred. Yung matagal ko ng kaibigan to of 30 years na. Okay, so si Inday Sara, ang gusto maging presidente, ay iyan, si Haha, sa Sunny Day. Tapos Bagban, Victor sa Tago, kakampi na sana ako sa iyo, pero nung kampihan mo si Trililing, bakit ko sinabi ko si Trililing nga, nagsinungaling nga rin eh. Di ba? Nagsinungaling si Trililing na sinabi niya, blanco. Hindi to inimbento ni Duterte, totoo po ito. Maraming bagay inimbento si Duterte, pero itong isang bagay tungkol sa budget, totoo po ito. Kawawang loyalista, vlogger at Dilawan, kakamping vlogger, fake news daw ang BICAM report budget na blanco. Sunog sila ngayon. Hindi po 'yon hindi po 'yon fake news Totoo po na news na may mga blanco. Ganun na kasimple. Sunny Day, Victor sa Tago, Tiriling pa tawag mo ngayon Eda Dabin. Happy Jappy Arante Peñalosa, watching from Kiyot. Maing buntag sa inyo diha sa Cebu. Si Kirico Candilosas, Save the Philippines, oust all traditional politicians. Ngayon, sa naipakita ko, Ray Amor, I hope so na pag magbisaya ako pasensya na muna ko. Ray Amor, hinaoton ta, masabtan nimo og unsay paglaom nato nga kinahanglan, unsay kinahanglan nato aron mo lambo ang atong nangsod, aron mo lambo ang imong kaugaling pamilya, ang imong mga anak, ang imong mga apo. Naaranan nimo o gusto ba nimo mudampig sa kamatuoran o mudampig ka sa gitawag nato nga damgo nga walay kamatuoran. So ayaw pagkanta lagi sa matod nila. Kay matod nila according to them. Ibig sabihin nun sa English. Ikaw damgo, panaginip lang yung mga babae na ganun. Perfectong babae na hanap. Yan ang kwento ng kanta na matod nila. Opinion ko ito. Totoo, may kaso ang human shaming, dahan-dahan. Wala akong pakialam, hindi ko masusla kung human shaming. It's up to them if you want to file a case against me. Don't you worry. I know how to defend myself. Ray Amor, hilom ama. Kabahala ka naman, Ray Amor dyan. Alexis Daba, Kabunyog Toto, ask ko lang po, nakuha rin ba kayo? Wala, hindi pa nabigyan ko kasi tingnan natin, malay mo, we cannot close the gates of God. Okay? Opinion ko to. Tapos si Alexis Dava. Tapos dyan tama. Kay Toto, hindi takot magsabi ng katotohanan sa nangyari ngayon sa Barrio. Kita mo, pati nga kakampi ko ng mga si Risa Hontiveros, tsaka si Trillanes, binibira ko. Dahil sa kung ano lang totoo na nakita ko, doon lamang ako nakahimpil. Cassandra Daisy, utangin pa ang trillion na budget, so may pakialam tayo. Tama ka. Sino magbabayad doon? Si Joseph Adams,
O anong problema mo, kalbo? Wala pa akong problema, kayo may problema. At least ako kaya ko maghanap buhay. Kung kayo, kung magka-windang-windang na itong pamahalaan, ako kaya ko mabuhay. Ayaw ko sa inyo, hindi ko alam. Arsenio Deli said, truth will set us all free. Magulo ang buhay ng mga sinungaling. Kailangan lang para magiging epektibo yung truth that will set us free, ay kailangan tangkilikin natin at gagawa tayo para sa katotohanan. So Cassandra Daisy, ikot ang tumbong ng 14 senador. 14 na senador ang pumirma na sabi nila daw, pati si Win Gatchalian, hindi wala tang blanco. Iyon pala, umamin na hindi pala niya personal nakita. Ganon din si Joel Villanueva. Hindi rin pala niya nakita. Pero sabi-sabi na ano. Tapos ito si Win Gatchalian, ito pang isa. Bibirahin ko bago ako lumabas. Win Gatchalian, you are clear out and out dishonest. Bakit? Bakit mo sabihin na walang blanco? Yun, umamin ka, hindi mo naman pala nakita yung mga dokumento na pahina por pahina. O, ganun po. Bago kayo magsalita, alamin nyo muna yung kung anong alam ninyo. Hindi yung kung anong inyo nakita at anong inyo narinig, doon nyo limitahan. Hindi yung assume lang kayo. Cassandra Daisy, budget 2025 as a form of robbery. Talagang super robbery, highway robbery, lahat ng klaseng robbery. Money heist yan kung tawagin sa Netflix. O, si Bong Tupas, grabe ang nakawan, bangkarote na ang pamahalaan. Tama ko po kayo, Bong. Bong Liwag, Bertin Tokong, ikaw ang kumakandidato, sure magaling ka. Ay sigurado po, honest ako, ganun na ho kasimple. Hindi nga ng nakawan ngayon, ito daw ang pinaka-corrupt. Siyempre, hindi ako magkukontra, pinaka-corrupt. Yung mga idol ni Ray Amor, mga corrupt. Tsaka idol ni Joseph Adams, yun, mga corrupt. So, sino pang iba? Pablito Cam, dapat ay pala sa mga senatong at kung congressmen ay maging dishonest. Iwatani Japan, magandang tanghali po, Engineer Toto Kausing. Jerry Calonstedt, good evening, Senator Doc Kausing. Pablito Cam, dapat magiging taxi driver or tricycle driver para magiging honest ang mga nasa Senado. Sa Kongreso. Isa pang dishonest yan, Pia Cayetano. Hindi ba rin nag-uamin? Anong matahimik kayo? Si Alan Peter Cayetano, tahimik din. Si Bong Revilla, tahimik din kasi pera-pera ang pinaghabol nila. Si Jinggoy, dahil si Gibersito, pumirma dalawa sa budget na may blanco. Bakit kayo pumirma? Ipaliwanag nyo sa bayan. Blasco, sana ma-inspire niya ang mga politiko natin. Jerry Calonstedt, mostly mga kawatan gusto tumagal sa pwesto. Teresa Virina, Attorney Kausing, abusive nation of Comelec, not including Kausing's name in the ballot. Hindi bali. Hindi naman lahat ng araw ay Lunes. May Martes naman. Attorney, sabi ng loyalista vlogger, nakabasura kung ay sabi lang niya, he is not the Supreme Court anyway. Ang sabi ko lang dyan, in all fairness, this is the first time to happen. So kung mag-successful man yun, hindi, let us see. But I do believe in the power of arguments na meron tayo. Iwatani dyan, Sentry not Triling, si Triling, may nagawang batas sa Senado. Tapos, naku, 14, tama, 14 po, hindi lang nakita na blanco. Evangeline Cardinal, Rodi Rabi. So, Pastor Rodi Rabi, at magandang umaga po sa lahat. At, isang magandang umaga! Ralph Wendell Tolpo at Erwin at Rabi Tolpo, mag-resign na kayo. Rogelio Kaka Tapado, Heriberto Pilimen Injapi. Kayong lahat ay mga sinungaling. Sakim. Mga masiba. At ang ebidensya ko'y kayo'y matataba. Paulo Ortega.